With Attorney Ariel Inton, LTFRB spokesperson, now joining us via Zoom. Magandang umaga sa iyo, Attorney. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Attorney, maaari mo bang makwento sa amin, gaano karaming reports ang natatanggap ng LTFRB regarding dito sa double charging? Matagal na po ba itong gawain? Well, marami pong sumbong na ganyan, but ito pong isang inilapit po sa amin ng isang reporter, I think, is worse. No? Here is a passenger na mataba na PWD. So yung sumakay siya, binayad niya ay PWD fare, binagyan, at sabi, bumba ka na lang. No? At nahiya siya, napahiya yung pasahero. Fortunately, tininakunan yung jeep, ganyan. So, this reporter, sinulat niya yan sa kanyang pahayagan. And then, reported it to LTFRB. After that, we went back at maraming ganyan. Ang nangyayari, iniiwasan isakay ang isang exercise na pasahero, or kung ito ay estudyante, senior citizen o PWD, ay hindi ino-honor ng kanyang discount. So, LTFRB came out with this, warning sa ating pong mga pasaway na driver na ang pagsingil sa pasahero ay hindi base sa bigat o itsura or whatever. Pag hindi mo sinakayan, that is discrimination at refusal to convey passenger na franchise violation. So, yung po ang aming apila. Naman po sa mga nabiktima, kung maaari po, itawag po sa hotline po ng LTFRB, o you can complain, hindi yung ganong kahirap, mag-complain. Makakarating lang po sa amin yan, no? If you have details, then better para mapatawag po natin yung operator sa kaya nila. Attorney, ito po ba ay sa jeepney nangyari? At pwede po bang malaman kung saang lugar? Ang kwento po sa amin ng reporter, ito ay isang jeep na ang biyahe ay sa Project 8. Okay, but yung mga ganitong reports po, madalas sa jeepney lang po ito. Hindi po ito nangyayari sa mga motorcycle taxi or sa iba pang mga PUV natin? Wala po gaano sa jeepney po ay madalas. Lalo na po yung pagbigay ng discount. Dating magkabadaw, hindi ka naman sa discount. No? The discount of a student, of a PWD, and the senior citizen is not based on your size. It is based doon sa pagiging PWD mo, pagiging estudyante, o pagiging senior citizen. Okay. We understand that this is discriminatory in nature, but when it comes to our law, which regulation or provision is the LTFRB invoking exactly? Meron lang dito po lang po tayo dyan na if you refuse a passenger without just cause. Mga po, sa mga example to, that's a refusal to convey passenger. Now, kapag kasuningin mo ang isang pasahero na entitled sa discount, that is overcharging the passenger. Okay, tapos kung ito po ay ginawa sa isang pasahero, ano po ang maaari niyang gawin? Pwede pong mag-complain sa LTFRB. Basta malaman po namin any way na malaman po ng LTFRB dyan, at kung may plate number o detalye, mas mabuti po para mapatawag po namin. Ang LTFRB po kasi is a quasi-judicial body. No? Ibig sabihin, we hear cases. No? Pinapatawag po yung operator para magpaliwanag na kung dapat ba siya ay tanggalan ng prangkisa o i-suspend yung prangkisa. So, that's the role of LTFRB. Kaya importante po yung complaint. Kung sakaling naman na makita naman po namin sa FB o sa social media at may detalye doon, no, sa exercising motor proprio powers, ay
Pinapatawag rin naman po ng LTFRB yan. Okay. Attorney, alam po natin nagbago po ang ating Transportation Secretary and he has expressed communication, a more open communication with the jeepney operators when it comes to implementing the modernization of their jeepneys. What is the progress on that? Naglabas na po ng Department Order ang DOTR that open up the application for consolidation. So yung mga hindi po nakapag-consolidate noon, as long as your unit ay may previous PA, confirmed noong 2023, 2024, registered in unit ng 2024, then pwede kayo mag-apply for consolidation. Ngayon, pag tinanong, kailan ang deadline, wala po sila po deadline. Now, LTFRB will come out with guidelines tungkol dito, but importante po is that the application for consolidation and open up po. So nandun pa rin po tayo sa proseso ng consolidation. Wala pa po dun sa yung deadline, no? Nung pagkuha ng bagong unit. Oo. So nakasuspend po yun? Tama po ba? For now? Well, wala pong deadline na open yung application. Therefore, parang bumalik po tayo sa umpisa ng yung consolidate. You can apply for consolidation. Okay, and then this program is under review currently? I think ang may mga nag-review po ang DOT about the other aspects ng mga nag-review po ng mga ibang transport groups. No? Pero ang malinaw po ay open ng yung application for consolidation. Okay, meron po mga lumalabas kasi na parang Pinoy-made na jeepney units, no, na way cheaper than the imported ones. I mean, siguro yung matagal na po itong tanong, no? Bakit hindi po kaya nauna lapitan itong mga local producers natin para hindi naman po mahirap, no, para sa ating mga kababayan na mag-comply doon po sa PUV modernization? Sinusuportahan ko ng LTFRB yung mga locally made ng modern jeepneys as long as it's compliant, supportahan po ng LTFRB yan. Mas maganda nga po yan yung design is not compromised, yung design of a jeepney, yung iconic jeepney. So sinusuportahan po ng LTFRB yan. Pero isa po dapat maging malinaw, if you apply for consolidation, hindi po ibig sabihin na kaagad-agad yung required kayo na magbago na yun. Hindi po. When you apply for the consolidation, you can still use your traditional jeepney or traditional unit as long as compliant naman po yan. Kahit traditional authority. So, hindi po kaagad-agad, alam po na tayo nito na hindi po kaagad na makapagkuhan ng bagong unit na ito. Ang importante is that she's intent to consolidate yung manifested on file. Okay. Yung traditional jeepney po natin, madalas ano po yung lifespan nun? And also, kasi yung may nakikita pa ako sa daan na parang medyo smoke belching, talagang ang lakas ng buga ng usok, ano? I mean, how do you determine if traditional jeepney is still healthy at maaari pang tumakbo? It has to pass to the yung po ng LTO, yung test po ng LTO sa PMBIS ng LTO. Okay. Okay, puntahan naman po natin ating motorcycle taxis. Yun po ay natapos na po yung pilot run, no? Where are we at now in terms of permissions? Pinapayagan pa rin po lahat ng motorcycle taxi? Opo. Ang motorcycle taxi po, ito po
settlement as a transportation is being supervised, is under the jurisdiction of a technical working group. Yung pong technical working group na yan is made up with ng iba't ibang ahensya, LTFRB, LTO, Transport Cooperative. No? Nagbago-bago po kasi yung membership niya. No? Before, there used to be yung mga private groups, the safety groups. No? And as time goes by, nagbago-bago. Ngayon, ang chairman po ng technical working group is the chairman of LTFRB. Not by choice, but because yung po yung mandato po ng polisiya. So, tuloy-tuloy po yan, hindi po pinapatigil. No? Yung pong may yung pong lumabas na desisyon na pinapatigil o na nire-right-size yung mga allocation na UP, yan po ay subject to a motion for reconsideration na pending pa po sa technical working group at ang direktiba po ng Secretary of State is status. Oo. Kamusta naman po yung implementation nitong mga bagong batas na pinirmahan ni President Marcos, yung requiring po, lessening the fines in terms of yung sa mga motorsiklo kapag nagka-violation po sila, and also not requiring the license plate in front, sa likod na lamang. Ano po yung natin, challenges po natin sa making sure that these motorcycles are registered and registered to the right owner. Dahil marami pong mga mom and pop stores na nagbebenta nitong motorsiklo. But from LTFRB side, what are the challenges into getting those registrations done, and how are we planning to reach more people? Well, I think the LTO as a tandem, ang LTO po in charge sa registration of motor vehicles. Yung batas po would need an INR. So after the INR is issued, then inabok yung implementation po. But it's more of an LTO concern po. Okay. On a final note, ito pong yung magbibigay po ba ng bagong lisensya ang LTFRB para sa karagdagang motorcycle taxi, pati na rin po dito nga po sa ating mga Grab, Move It, pati yung iba po ating mga sasakyan? Well, as far as motorcycle taxis are concerned, yan po ay sa technical working group. So kung magdadagdag sila o hindi, then it will come from the decision of the technical working group. Doon naman po sa iba pong mga denomination, at the NBS, previously ay nag-open up na ng bagong slots. So we will wait for the decision of the board kung magdadagdag po by opening new slots for the NBS. Alright, okay. Maraming salamat for clearing those issues with us. We have Attorney Ariel Inton, LTFRB spokesperson on Morning Matters today. Maraming salamat.